Dead on the spot ang mag-ina matapos tagain ang kanilang padre di pamilya. Grabe mga lodi, sobrang nakakaawa. Grabe na. Anong klaseng administrasyon to, Bongbong Marcos Jr.? Ang dami namin nababalitaan. Kinawawa ng mga adik. Hoy, Quadcom, ano na? So mas okay kung patayin sila kaysa ipreso sila. Sa criminal, ma'am. Hindi po solusyon ang pagpatay, no? Kung walang mga hanap buhay, bigyan ng hanap buhay para bigyan ng tulong yung ating mga mamamayan. So hindi po ito dapat patayin. Pag hinuli mo, dapat patayin mo talaga. Ito talaga dapat. Ibalik natin ang Duterte sa ating bansa para wala na magatong klaseng krimen sa pamamahala ng mga Duterte. Ano, Risa? Kailangan daw ng dugo ng suspek, oh. Baka may pang-abono ka dyan. Kailangan niya mabuhay para sa due process. Oh, Franz Castro, ang daming nagtatag sa inyo. Bakit wala kayong imik? Diba? Ito yung gusto nyong buhayin, yung mga gantong klaseng kriminal, yung gantong mga adik. Ngayon yung ilabas yung angas ninyo na kailangan nyo protektahan. Hindi dapat kinikitilan ng buhay yung mga gantong klaseng kriminal. Yo, what's up mga Lods? It's mga Peps TV. Welcome back po sa ating channel. O ngayon, Rizal Tiveros at saka Franz Castro. Maraming nananawagan sa inyo bakit wala kayong kibo. Dahil dito sa ipapakita ko pong balita sa inyo, nakarumal-dumal po ginawa ng isang adik, ama ng dalawang menor de edad. Itong Nung pinanood ko tong video na to mga Lodi about sa ginawa pong karumal-dumal nitong amain mga Lodi na adik na sinasabi po nila, sobra akong nagalit talaga dahil sa ginawa nitong taong to, kung tao man to sa kanyang anak mga Lodi na walang awa na inano yung leeg ng mga bata. Ngayon yung ipagtanggol to, Rizal Tiveros. Ang daming nagtatag sa inyo. Bakit hindi kayo kumikibo? Kayo, Castro at Rizal Tiveros, ang punto dito nitong video na to. Dahil nga, kayo tagapagtanggol na mga gatong klaseng nilalang, diba? Oh, pakita natin ang balita mga idol ha, para sa inyong kaalaman. Bakit ako nagkakandalaitin ng ganito? Oh, sabi po dito sa Brigada News FM Davao, dalawang menor de edad na anak daw po ay inano ng ulo mga Lodi. Nang tatay daw po nilang adik, sinabi po dito, asawa rin daw po. Wala na mga Lodi. Woo! Grabe na. Anong klaseng administrasyon to, Bongbong Marcos Jr.? Ang dami namin nababalitaan na mga kinawawa ng mga adik. Grabe kayo. Wala kayong ginagawa. So, ito ang balita mga idol. Oh. Pakinggan nyo. Dead on the spot ang mag-ina matapos tagain ang kanilang padre di pamilya. Pasado alas 10 ng umaga nitong Lunes, Enero 27, sa loob mismo ng kanilang bahay sa Purok Kamanggahan, Barangay Lutak, City of Naga, Cebu. Ang mga nasawi ay ang ina na si Junilyn Jimenez, 32 taong gulang, mga anak nito na sina John Carlo Camporidondo, 11 taong gulang at 2 taong gulang na si LJ Camporidondo. Grabe mga Lodi, sobrang nakakaawa. Isipin mo yun, kung sa inyo nangyari yun mga Lodi, sa lugar ninyo o kamag-anak ba ninyo, ano kayo mararamdaman ninyo sa administrasyon ni Bongbong Marcos, no? Ang daming balitang ganito, ang daming dinudukot ng mga bata, ang daming nire-rape ng mga babae, minor de edad, pero wala pa rin. Hoy Quadcom, ano na? Kamusta na? Nakakapanggigil na kayo ah. Dali-dali namang tumakas papunta sa kakahuyan ang sospek na si Carlo Camporidondo, 32 taong gulang, dala ang itak na ginamit nito sa krimen. Bandang alas 4 ng hapon, naaresto ito ng mga pulis sa nangyaring hot pursuit operation. May sugat ito sa paa na pinaniniwala ang tama ng bala nang pinaputukan ito ng mga pulis nang mangyari ang habulan. Sa interview ng Brigada News FM Cebu sa kapatid ni Junilyn na si Jessa, sinabi nito na galing sa lungsod ang kanyang kapatid at sospek upang sanay magtinda ng buko. Aniya, bumalik ang mga ito sa kanilang bahay dahil hindi sila natuloy sa pagtitinda. Dagdag pa ni Jessa, madalas din umanong mag-away ang dalawa dahil sa selos at recently lang nakapagsumbong pa sa kanya ang kanyang kapatid na pinagbantaan ito ng sospek. Patuloy ang investigasyon ng kapulisan, kabilang ang pag-verify na lulong sa iligal na droga ang sospek at umano'y may problema ito sa pag-iisip. Ano, Risa, Hontiveros at saka Franz Castro. O ito pa mga Lodi ha. Dahil daw po, tinamaan daw yung paa nung sospek. Ito po ha, sabi po dito sa brigada pa rin, sospek na pumatay doon po sa dalawang anak at asawa nito ay kailangan daw po abonohan ng dugo.
Ano, Risa? Kailangan daw ng dugo ng suspek, oh. Baka may pang-abono ka dyan. Kailangan niya mabuhay para sa due process. Kailangan niyang magkaroon ng magandang buhay, oh. Franz Castro, ang daming nagtatag sa inyo. Bakit wala kayong imik? Diba? Ito yung gusto nyong buhayin, yung mga gantong klaseng kriminal, yung gantong mga adik. Ngayon yung ilabas yung angas ninyo na kailangan nyo protektahan. Hindi dapat kinikitilan ng buhay yung mga gantong klaseng kriminal. O ano? O sige, paalala natin yung sinabi nila mga idol ha. Nangaral pa po ito si Ontiveros kay Tatay Duterte at saka si Castro. Presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga nang yan? Ikaw yung pera na ipapakain ko niya sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao diyan sa walang bigat. So mas okay Walang kung trabaho. patayin sila kaysa ipreso Wala sila. akong dyan sa criminal, ma'am. Tama naman si Tatay Duterte. Huwag dapat pinagbibigyan pansin ito mga gantong klaseng kriminal. Pinapahalagahan nyo mabuti Ontiveros kaya lumalaki ulo eh, kaya hindi natatakot eh. So thank you for Kung making that of record. alam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno. At doon tayo. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayo mag-investigate. Doon tayo pupunta. Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang Hilahin punto kita, lang ma'am. ito, ang Oh, bait-baitan. Risa Ontiveros, ano na? Bigyan mo ng dugo yung ano, oh. Kailangan daw mag-donate ng dugo doon para maabunuhan yung nawala niyang dugo. Kailangan mo ipagtanggol yan, Risa Ontiveros. Gusto mo mag-abogado nun eh. Pagtanggol mo. At ito ay magsisilbing lesson, Mr. Chair, kay Mr. Duterte, no, at sa masusunod na mga mamumuno sa ating bayan. O, ano pangaral ni, lesson daw? Huwag daw tularan si Tatay Duterte. Sabi naman ito ni Franz Castro. Pakinggan nyo ha. Hindi po solusyon ang pagpatay, no? Kung walang mga hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Pagsikapan dito nga, 'di ba? Ginagawa nga natin ng buong makakaya natin para bigyan ng kahit papaano ay tulong yung ating mga mamamayan. So hindi po ito dapat patayin. Anong dapat gawin, Franz Castro? Kailangan bang kidnapin yung mga walang trabaho at dalhin sa bundok? Ano, tanong lang naman. Anong gusto mong solusyon? Na hindi mo nga ginawa yan, ilang taon ka na dyan bilang kongresista ng ating bansa. Pero ilan ba ang natulungan mong kawawang tao na tinutukoy mo? Meron ba? So mukhang mali po yung line of thinking Hindi ni dapat, ma'am. Pero kung talagang Mr. Duterte. if the situation calls for it, I will not hesitate. Tama. And the police should not hesitate, Tama. especially facing a criminal who is also going to kill you pag hinuli mo. Dapat patayin mo talaga. Ito talaga dapat. Ibalik natin ang Duterte sa ating bansa para wala na magantong klaseng krimen o mabawasan man lang ito sa pamamahala ng mga Duterte. Anak na tinapay, hindi kagaya nitong dalawang to na si Risa Ontiveros at saka si Franz Castro na binibaby ang mga kriminal kaya walang takot mo gumawa ng karumal-dumal sa ating bansa. Ito mga hayop na ito, mga idol, mga adik sa ating bansa. At ayaw ko makita na buhayan kasi gamutin mo pa sa ospital, magastos pa ang gobyerno, tapos tapon mo doon sa prisuhan, pakakainin mo pa. O, ito yung nangyayari ngayon. Agigil talaga. Tapusin mo na. That is my philosophy. And I don't believe in If you do not like my ideology, fine, that's mine. Bahala ka na sa buhay mo kung ano yun. Opo, bahala na rin po yung yung justisya, no, yung batas sa inyo po, whether Batas dito mukha sa mo. bansa or sa ibang bansa po. Naging presidente Pero ako. kung ganyan po yung, Mr. Chair, kung ganyan ang line of thinking ni Mr. Duterte, ganyan niya ituring ang mga mamamayan na kapag hindi niya mabigyan ng hanap buhay, nagdroga yan, patayin na lang. So what kind of thinking of that, Mr. Chair? Right thinking. Ang kitid ng utak ni Franz Castro, ang layo niya dun sa sinabi ni Tatay Duterte na kapag ganito yung kriminal, gustong pumatay ng tao, dapat tanggalin na sa mundo. Ganun yun. Hindi yung sinabi na walang trabaho, tapos ang layo talaga. Kaya mga Lodi, please lang, wag yung iboboto yung dalawang yan, mga idol. Masisira talaga ang ating bansa kapag may ganito tayong mga leader na nakaupo dito sa ating bansa.
Pero inyo mga idol gusto nilang mas protektahan ang mga gumawa ng krimen. Bigyan daw po ng due process. Paano yung kawawang bata, 2 taon pa lang, ito 12 years old daw po, di umano yung batang lalaki na gusto rin maranasan ang ganda ng buhay sa ating mundo. Pero ito, dahil lang sa isang adik na tatay mga lodi, tinapos niya yung karapatan ng 2 bata na buti nga mga lodi, yung isa daw po pumasok ng paaralan, baka yun din, wala na rin dito sa mundong ito. Meron po nag-iisang anak di umano daw po na hindi po nadamay dito po sa pagwawala nitong ama na adik na ito mga lodi. O ngayon, Rizal Tiveros at Franz Castro, pagbibigyan namin kayo na ipagtanggol yung gantong klaseng kriminal. Ngayon nyo patunayan na kailangan ng due process na meron ng nawalang inosenteng buhay dahil sa kaadikan ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Ngayon kayo magtatatalak dyan sa social media, sa media, ngayon kayo magpakita ng inyong interview laban dito sa balitang ito. Abangan po natin mga lodi kung magdodonate po ba ng dugo si Rizal Tiveros at saka si Franz Castro dun po sa tatay na adik mga lodi. Hanggang dito lang po muna mga lodi. Stay safe mga lods and God bless you all. Duterte lang talaga ang may malasakit sa ating bansa.